Magandang araw mga mawe! For today's video, aringanit kaaga-aga pa lamang ay pumulas na agad ako at kako'y magasaing na nga ni agad ako ng bigas. Dini nga sa amin, sanay na sanay ang mga tao na nakain muna ng umagahan bago umalis ng bahay. Hindi rin nga ni kami sanay na pati na tinapay lamang sa umaga dahil medyo mabibigat nga ni yung mga trabaho, lalo pa yung mga gawaing bukid. At dini rin nga ni sa amin ay talaga namang maaga pa lamang ay nakagising na at hindi aring ikaw ay maabutan pa ng sikat ng araw sa higaan. Morning person ika nga nila, talaga namang may trabaho man o wala ay kailangan gumising ng umaga kapag ikay nanay na. Kaya naman for today's video, aringanit samahan nyo akong magluto ng aming pangulam ngayon na inatawag na chicken fillet. Ay talaga namang kako'y makatikim man lang ika ng masarap-sarap at may minsan-minsan din lang akong magluto na rin. Chicken breast part nga rin ginamit ko din kaya ayan pinagtatadad ko lamang at nang lumambot at nang mas mabilis nga ning maluto. At eto na nga rin pala lahat yung mga natadtad kong manok at ngayon naman nagagawa tayo ng fur coating kaya naman naglagay na nga ako diyan ng harina, cornstarch, nagdagdag na nga din ako ng asin at saka ng paminta. Naglagay na din ako diyan ng 1 pirasong itlog, 10 pirasong piga na kalamansi at saka ng tubig at pagkatapos sinalo-halo ko lamang at pinalapot. At kapag rin nga ning malapot na ay pwede na rin nga nating ilagay diyan itong mga karning manok. Imamarinate nga lamang natin yan ng mahigit 30 minutes para nga ni manuot yung lasa hanggang sa loob. At makalipas nga niya ang ilang minutong pagmamarinate, eto't pwede na rin nga natin siyang i-coat dito sa breadcrumbs. Sobrang dali din lang na rin gawin, tamang-tama sa mabilisang luto at mga pangbaon ng ating mga chikiting. Pinaikot-ikot ko nga lang yan ng makoatan nga itong buong manok at pagkatapos ay ready to fry na nga itong ating manok. At dito nga sa mainit na mantika ay isa-isa ko nang nilagay itong coated na manok. So mahinang apoy nga lang yan at ang maluto nga hanggang sa loob. At ayan, piprito-prituhin nga lang natin yan ng husay hanggang sa maging golden brown na nga yung kulay. Hindi ko na nga matandaan pa kung kailan pa bagay yung huling luto ko ng garini. Kaya naman sa mga puntong yan nung naluto na talaga namang parang nakakatakam at parang anong sarap ng kumurot at napakalutong. Para nga sa akin ay mas masarap pa talagang magluto kaysa kumain sa labas dahil yung garini nga minsan ay medyo ginto ang presyo pero kakaunti naman at hindi pa sulit. Kaya nga ika din palagi nung aking asawa ay magluto na lang tayo kaysa kumain sa labas na kamura na ay nakatipid pa. At pagkayari ko ngang maprito lahat, ngayon naman nagagawa na tayo ng porda sauce. Una, nagtunaw nga lamang ako diyan ng butter, naglagay ako ng bawang at saka ng harina. At pagkatapos ay hinalo-halo ko lang. At pagkatapos naman noon ay naglagay nga lamang ako diyan nitong Alaska Evaporada at papakulin nga lamang natin yan ng mga ilang minuto. At nung nakuluan na nga at nagbulaka na, nagdagdag na nga lang ako diyan ng kaunting pampalasang asin at saka ng paminta. Isinunod ko na nga din kagad ilagay itong carrots na hiniwa ko ng maliliit at saka yung dahon ng sibuyas. At hahalu-haluin nga lang natin yan ng maigi hanggang sa lumapot. At kapag ganito na nga ni ang lapot niya ay pwede na rin niyang hanguin. At eto na nga isa sa napakasimple at napakadali din lang gawin, luto na ang ating sauce. Eto talaga yung kahit nasa bahay ka lang ay talaga namang ma-achieve mo itong crispy and juicy na chicken fillet ala king. Tingin pa nga lang ay talaga namang napakalutong na, dagdag pa nga itong napaka-saucy na sauce na sobrang sarap. At eto na nga, ready to serve na ang ating mala restaurant quality na chicken fillet ala king. Kain po kita mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Eto nga ning dalawang mag-ama ko ay talaga namang panay-panay nga ni ang sabi na napakasarap daw at para daw kaming kumain na nga ni sa labas ay kako'y literal na kumain talaga tayo sa labas. Panay-panay din nga ni ang sabi sa akin na masarap daw kako nga ni wari ako inaloko mo balibase nga ngayon ka lang uli din nakatikim ng gayan at nga ngayon lang uli ako nagluto. Pero bukod nga ni sa pulong mga mare para sa akin ay talaga namang napakasarap. Kaya naman itry nyo din yung garining luto minsan mga mare at nang maiba-iba naman. Nagapakawit nga rin kami ngayon ng nyog dun sa bundok, kaya naman inutusan ko nga itong kapatid kong si Ara na kako'y magdala na nga ng pagkain para dun sa mga magkakawit. May alakaran din nga kami ngayon, kaya naman etong dalawa ni Tano lang ang pinaahon ko sa bundok at kako'y mag-video rin nga sila at nang meron man lamang ako maipakita sa inyo. Etong Fortuna, isa sa barangay dito sa aming lugar na talaga namang napakarami at napakasagana sa mga likas na yaman katulad na lamang ng mga saging, niyog at kung ano-ano pang pwedeng iluwas sa kabila. Sa katunayan din nga niya, isa din talaga itong lugar na ito sa napakaraming naiiluwas sa mga kalakal papunta ng Maynila at doon nga tinitinda. Sobrang simple din lang talaga ng pamumuhay sa lugar na ito. Napakatahimik, maaliwalas at napakaganda rin nga ng kapaligiran at talaga namang malayo sa kabihasnan. At isa nga sa pangunahing hanap buhay dito ng mga tao ay ang pagtataniman nga ng mga saging at niyog. Talaga namang sipag at tiyaga lang ang puhunan para mabuhay, ika nga. At eto nga't pagkarating ng mga kapatid ko ay naabutan nga nila itong tiyuhin ko na nagakawit na ng nyog. Sobrang aga din nga daw nilang nangawit ng nyog ngayon, kaya naman pagkarating nga dito ng mga kapatid ko ay kakaunti na lamang itong inasungkit
at patapos ng araw. Maya-maya pa nga ay dumating na nga din dito itong isa sa kapatid ng nanay ko at dala nga nila itong kanilang kariton at dini nga ni Asakay yung mga nyog. Kada 3 buwan nga ni pala ay nagpapakawit kami ng nyog dito sa bundok at nung nakaraan nga kung napanood yung aking mga vlog ay yung aming kinawit ay ginawa naming kupras. At dahil ba 20 pesos nga ni ang kilo ngayon ng kupras ay ari nga ni ngayon ay ibibinta namin ng perbuo. Medyo malulugi naman nga kung ilalaban pa namin ari ng kupras at lugi pa sa pagod. Pero kung garini naman nga ning ibibenta na namin ng buo ang nyog ay 9 pesos nga ni pala ang isang piraso. Ayos naman na nga ni yun at kahit papano may tubo na din doon kaysa naman iupa namin pa ng pagkukupras at lugi pa nga ni sa pagod. Ari nga nit pinagtulong-tulungan na nga ding isa kay ang mga nyog din sa kariton kasama nga ni rin kapatid ko at saka yung mga tiyuhin at saka yung aking tiyahin ay tumulong-tulong na din at ang mapadali-dali nga ni. Maya-maya pa nga ay bumuhos na rin ang ulan kaya naman habang nagpapatila ay kumain na nga din muna sila diyan. Dini naman nga ni sa amin ang ulan ay nadaan-daan lang at mamaya-maya pa nga ni ay sumikat na nga din ang araw. May mga alagang baboy din nga pala dito itong mga tiyuhin ko. Ayan nga nit kagaganda ng katawan at katataba nga nitong mga native na baboy. At pag kaya rin naman nilang kumain diyan ay pinagtitiba na nga din nila itong mga saging na ari na at pwede nang ibinta. Dini nga mismo sa amin sa Mindoro ang pinakamarami talagang kalakal na saging na iniluluwas papunta ng kabila. At eto din talagang pagsasagingan ang isa sa pangunahing pinagkukunan nga namin ng maikakabuhay. Taga dito din nga mismo sa lugar na ito itong mga tiyuhin ko kaya din sila na nga yung aming pinagtiba ng saging at pinagkawit ng nyog. Hindi nga namin mahagihagilap na ang tatay na makapagtiba din ng saging sa bundok palibhas ay konsehal na ang tiyo mo at busy sa barangay. Nakadami-dami din nga ng tiba ng saging ngayon at nakakatuwa naman kako at kahit papano meron din pandagdag pambili ng gatas sa mga batuta ko. At eto nga't pagkayari nilang matiba yung mga saging ay rin naman inapagpipiling na rin ang mas mabilis nga ning bilangin pagdating dun sa sulungan. Inilagay na nga din nila lahat din sa kariton at ngayon naman ay dadalhin na nga nila ito dun sa sulungan sa bintahan nga nitong mga nyug at saging. Sinabitan na nga ang kalabaw at aarihan nga nitong aking tiyuhin habang lulan nga ang mga nyog at kaunting mga saging. Sanay na sanay nga ang mga kalabaw sa garining ariyahan palibhas ay gawaing bundok na nga rin talaga ang kanilang kinamulatan. At simula nga din sa bundok ay aarihan nga itong kariton hanggang dun sa susulungan nga ni ng nyog at saka mga saging. Mga ilang minuto nga lamang ay nakarating na nga din sa susulungan nga ni na ring mga nyog. Inisa-isa na nga din nilang pinagbababa ang nyog habang inabilang. At pagkayari namang mabilang lahat, aringanit na paghatian na nga din na ring tiyuhin ko at saka nung kapatid ko. Fast forward, habang sila may nasa bundok, ay rin naman yung kaganapan din eh. Aringanit katatapos lamang nung asawa ko mag-deliver ng video okay at may dala pa nga ning pasilipin pag-uwi. At pagkatapos naman, maaga din nga ay dinala namin din sa center itong si Elisha para sa kanyang vaccine. Tinimbang na nga rin muna siya dyan, mahigit 9 kilos na nga pala siya ngayon at ayan pagkatapos nga kinuha din yung kanyang height. Pinataka na nga din muna siya dyan ng vitamins at ayan tatakap-takap at mukhang nasarapan naman ang bata. At pagkatapos naman, eto tinurukan na nga din ang bata. Talaga namang nakakaawa nga palagi yung makita silang ganito pero wala tayong magagawa at kailangan nila yan. Awang-awa na nga ni ako sa kanya diyan. Talaga namang ang pagmumukay parang nagmamakaawang wag na siyang turukan. Halos ako na nga ni napapangiwidihin at talagang hindi ko kayang tingnan at nakakaawa nga at dalawa yung turok magkabilang binti. And fast forward, eto sinamahan ko din nga pala yung nanay ko ngayon na magpa-check up dito sa may sure result sa bayan. Pagkarating nga namin dito ay tinignan nga lamang yung kanyang blood pressure at pagkatapos ay kinuhanan na din nga siya ng dugo at ng mates. Madalas nga nito mataas na rin yung BP nitong nanay ko, palibasa nga na nasa lahi din namin yung mga high blooded. Pero salamat na rin nga ni sa Panginoon at lahat nga ni ng kanyang mga lab tests ay ayos daw naman at walang problema. Naresetahan na nga din siya dyan ni Doc ng mga gamot para iwas high blood at pinagbawalan na nga rin ng mga ilang pagkain. Ika nga nila ay health is wealth, kaya naman kahit kaunting nararamdaman ay pakonsulta na rin kagad natin yan sa ating mga doktor. Kaya naman sa mga taga-dinis sa amin, mga kalawit bayan, dito nga rin po pala kami nagpapacheck up sa may sure result tapat ng hapagkainan sa bayan ng Socorro. Mura-mura nga rin ho pala ngayon dahil nakapromo sila hanggang sa katapusan ng Nobyembre taong kasalukuyan. At nung nakarang hapon din nga ay nakumbidahan kami dito sa isang birthdayhan sa pamangkin ng aking asawa. Pagkarating pa nga lang namin dito, eto nga si Ate Kuning ay nagpa-face painting na kaagad at nakita dun sa ibang bata. Nakakatuwa rin nga na itong nakaraang taon ay aayaw na ayaw at takot. Nakakatuwa din nga din at habang hindi nag-uumpisa yung birthday party ay merong inabot nga ng tinapay na mangungot-ngot. Kaya naman husay din nga ang payo ay yukmad namin ni Elisha din sa may kabilang tabi habang nagkakain nga na ring tinapay. At eto naman nga si Ate Kuning
kainin ko, abay kakoy nagugutom na wari, hindi pa nag-uumpisa ang parte, gusto na agad upakan aring lechon. Ay kako nga ni sa kanya, ay maya-maya mo na yan tirahin at baka tayo hindi na kumbidahan sa sunod. Maya-maya pa nga na nag-umpisa na rin nga itong birthday party. Ayan nga't nag-umpisa dito sa mga pakulo nitong mga clown. Aba ay kahit man din ako'y matanda na ako'y aliw na aliw at manghang-mangha din sa inapagagawa ng clown. Ay talaga namang nakakatuwa. Ay paano ka ako yun nangyayari? Ay nung galing. Pati na nga rin ang ate Kining ay tuwang-tuwa dun sa mga clown at talaga namang namamangha sa mga inapagagawa. Sa mahigit 27 anyos ko ngayon mga mare, nga ngayon din lang talaga ako nakapanood ng Garining Magic. Naalala ko nga din bigla yung isa sa mga wishlist ko nung bata pa ako. Kako gusto ko sa birthday ko ay mayroong clown. Kasama din nga na isa palaging inasulat ko sa diary ko ay gusto ko rin ng isang buong lechon na mayroong cake. Abay talaga namang napakababaw ng kaligayahan noon. Elementary pa nga lang ako, ayun na nga yung pangarap ko. Ay talaga namang hindi rin maabot-abot noon dahil sa hirap ng buhay. Tamang pansit nga laang. Pero salamat na nga rin sa Panginoon, hindi man natupad-tupad yung pangarap namin ng mga bata pa kami ng lechon o clown ay natuto naman kaming makontento sa mga bagay-bagay. Ayun na nga't napakarami ko na namang sinabi, eto't nag-umpisa na nga din kantahan ng happy birthday etong birthday boy. Happy birthday nga ni din sa pinsan ni Ate Kining na si Kuya Lian niya. Talaga namang salamat sa pangungumbida. Sobrang nag-enjoy din nga ni kami, hindi lamang doon sa mga magic ng clown, pati na nga rin sa mga iba't ibang palaro. Abay nakakatuwa nga ni ang premyo at napakarami na namang ipit nga na may ipon ni Ate Kining. At ayan, maya-maya pa nga nagbigay na nga din sila ng pagkain. At eto nga tinadtad na nga din ang lechon at hindi lang pala yung bata ang may birthday din pati na nga rin si Tia Dulce. At ayan, kumuha nga lamang ako ng kaunting pagkain at kain na ho kita mga mawe. Thank you Lord sa blessings.